Hello mga idol, ngayong umaga pag-uusapan po natin mga idol kung nakaranas po ba kayo sa inyong mga sili, siling pansigang at saka mga atsal, mga ampalaya ng biglaang pagkamatay or pagka-stroke ng inyong mga tanim. Yan, ngayong araw is napakaganda pakagaya nito, pagkabukas biglaan na lang na ganito. Ito po ay wilting po siya mga idol or pwedeng bacterial wilt at saka fusarium wilt. Yan, kasama natin si Paring Jomar, pag-uusapan natin kung ano ba ang talaga ang mga dahilan nito, paano pinupuksa at ano ang mga remedyo nito. Yan. So, Paring Jomar, paano ba natin malalaman na ito ay fusarium wilt at saka bacterial wilt? Pero isang wilt lang po yun sila mga idol. Ang fusarium mga idol, ito yan siya, yung biglaan siya. Yung fusarium kasi di agad namamatayan eh. Oo. Makikita mo muna yung symptoms niyan, biglang malalanta dito, tapos mayroon yung puti na parang kuton dito. Yun yung patandaan ng fusarium. Parang may colony siya ng mga kutuni. May mga kutuni dito Tapos sa... after mga 3 days, doon pa unti-unti mapapansin yan siya. Aakyat na yan, doon pa siya mamamatay yung tanim. Unlike dito sa bacterial wilt, yung tanim mo, nakikita mo ito maganda pa siya ngayon. Then after 2 days, bigla na siyang ito na. Ganyan na, biglaan na yan. Biglang namatay. Oo. Parang na stroke. Oo. Pero may chance kami before na yung fusarium kasi kahit may kuton-kuton na siya dito, pagdating ng hapon, parang nakaka-recover siya. Recover siya kasi nga yung malamig na yung moisture ng hangin. Kumbaga dito hindi kasi ang ang fusarium kasi at saka bacterial, ang bacterial wilt kasi agad-agad siya namamatay yung ugat. Yung fusarium kasi ang pinapatay lang niya yung ditong outer lang na medyo Yung balat. yung di ba? Ito yung end ng lupa. Kung saan lang yung end ng lupa, doon lang yan siya magsisimula, ganyan. Kaya dito sila buhay pa. Siyempre mayroon yung doon sa gitna ng tanim, may nodes yan doon dadaan yung kaya buhay siya pagdating ng hapon. Pero pag maarawan siya, ma-loss yung niya, yung kumbaga akyat ng moisture. Siya ganito. Na ganito siya, parang mamatay. Pero yung bacterial wilt, ganito na siya, even hapon or umaga. Ganito na yung ganito talaga yan siya kasi bigla lang siya namatay. Kasi pag binunot mo ito, yung ugat ito wala na. Yan. Pero same pa rin siya mga idol, mamatay talaga yan sila. Medyo late lang siya mamatay ang fusarium compared sa bacterial wilt. Kung hindi po kami magkakabaliktad, ang fusarium sa base ko sa talong, sa ampalaya, hindi yan namamatay agad kasi mapakinabangan mo pa yan, a week, ganyan. Pero yung bacterial, pag once nakitaan mo ng ganito, huwag ka na umasa yan. After 3 days, wala talaga yan. Ayan. So, paano natin ma-prevent ito? Kasi ngayong umaga po is nag-spray po kami ng AgriBlue. AgriBlue, ito yung sabi nga ni Paring Jomar is pang-treat dito. So, para hindi kumalat. Ang gawin mo, pag nag-drenching tayo kasi para mabilisan yung rekta yung tama natin. Ang gagawin natin, mag-spray tayo doon sa dahon, sabay natin doon sa mga insecticide sa foliar natin, samahan natin ng AgriBlue. Pero wag tayo mag-apply agad ng ibang fungicide kasi mawawalan ng bisa. Dapat solo lang yung AgriBlue. Same like doon sa ibang mga copper base, basta copper base, huwag nating haluan siya ng ibang fungicide. Kung spray? Pag-spray. Tapos, ang natin ito, pangalawa nating remedyo, kasi nandito na sa lupa kasi yung sakit na yan. Gawin natin, pag nag-drenching tayo ng abono, maglagay tayo ng 250 grams sa isang 250 grams to 500 grams sa isang drum ng AgriBlue. AgriBlue. Oo. Then yun yung i-drenching natin dito sa kasama bawat ng abono puno natin sa bawat puno. Para hindi na siya magkahalo-halo dito. Para yung tama na to kasi pag pinabayaan mo to after 1 week dito na naman yan siya. Kasi yung na yan, yung bacterial, ito, yung area na to kasi dati, kung saan yung may tinamaan yung ampalaya ko, doon lang din, di kasi yan siya gaanong kakalat unless binunot mo yan. Saka dinala mo doon. So, halimbawa ito, pag binunot natin, yung mga lupa na lalaglag dyan, meron na rin yan kakalat doon. Kaya ang gagawin natin, antayin lang muna natin siyang matuyo. Pag natuyo na yan siya, doon natin siya tatanggalin na. Ayun, so hindi muna ganito mga idol, meaning nag-treat muna tayo, nag-spray muna tayo, mag-drenching. Para kapag nabunot na ito, treated na yung lupa. Yan. Ngayong umaga is nag-spray po tayo ng Akasa Shield. Akasa, then Agritayon, tsaka yung AgriBlue. AgriBlue. Yan. At saka ang combination ng Akasa Shield is tatlong trip shield, tsaka isang Akasa na 250 ml. Pinaghalo sa 1 liter. Pinaghalo natin sa 1 liter or gawin natin siyang 10 knapsack. 1 liter.
Tapos, Depende na sa inyo kasi ang iba kasi ginagawa, yung gusto ni konti lang yung solution. Pwede mo siyang ihalo sa 500 ml pero dapat talagang i-check mo siya na aabot siya ng 10 knapsack. tinapsak. Pero kay parang Jomar is 25 ml lang yung... Ginawa ko kasi konti lang yung solution na ginamit na na hinalo. Yun. Yeah, yung 25 ml lang ang ginamit ko. Ayan. So, yun naman po is para sa mga trips kasi kung sili at saka atsal, mga pansigang, ang pinaka problem is trips at saka spider mites, aphids. Dito sa sili at saka sili, panigang, sili na labuyo, tsaka atsal. Di ko masyadong nakita ng mites. At least sa atsal meron. Yung spider mites na yan. Dito sa sili, ang madalas dito na trips. Trips Tsaka dito. white flies. So dapat hindi siya makapasok. Kung may makapasok man na trips mga idol is magapan na po siya ng akasa. Kaya nag-apply tayo ng akasa at saka yung combination ng trip shield. Kasi para dun yun sa trips. Then meron tayong agrition na meron din para sa trips. Tsaka yung white flies. Pang white flies naman din yung iba. Parang combination, synergistic effect. Oo. Yan. So yun mga idol, sa mga merong nakaranas ng stroke na pag natanim nyo or na stroke, hindi siya heat stroke kasi nahinitan. Yan, pwede nyo pong ma-apply basta any copper-based fungicide po siya mga idol, like mga Agriblo yan. Pwede po siya spraying para hindi po siya kumalat, at the same time para kung curative na po siya mga idol, like treatment, like ganito na siya, hindi makawa dito is drenching po, sabi ni paring Jomar, ilan yun? 300 to 500 grams? 300 to 500 grams per drum. Per drum. At saka ilang ml lang per puno? Yung isang lata ng sardinas. Isang lata ng sardinas ang... Nasa ano po yan siya, nasa 200 ml lang siya. Yun, 200 ml lang po siya mga... 150. Nasa 150. 150 ml. Yan, at saka yun, maraming salamat paring Jomar, at saka mag-ingat po kayo mga idol dahil like kay paring Jomar sa mga online is nakabili po siya ng piki na plastic mold. Susuli kasi mga idol, dapat ganito, hindi siya mabutas. Pero yung last natin binilan kasi na sealer, maganda siya kasi nagamit natin siya, natapos yung sili natin na wala siyang butas. Kasi matibay. Naban yung sealer natin kaya bumili tayo sa iba. Ito yung resulta. sa online. Ito na, Kaya careful lang pag bumili parang kayo. papel lang siya. mas maganda na try natin kasi alam natin na yung sealer na binila natin, hindi natin bilan ulit sa sunod. Kasi usually even 1 to 2 years, ang plastic molds na legit is hindi ganito. Kaya nung nandun yung tinabi ko na plastic molds. Makapal. Nasa 2 years na yan siya nandyan, nasa bilad na ng araw, pero pag ginanon mo siya ng kamay, hindi talaga siya napupunit. Alam ko na to, hindi siya plastic, baka nabubulok lang siya. Baka biodegradable. Biodegradable para hindi po siya harmful. Tsaka pag naglagay kayo ng plastic molds, talagang gamitan nyo siya ng rake yung lupa para wala siyang kulod-kulod. Ito rin yung isa sa cause na madaling siya nabutas. Hindi siya napulverize. Kasi napulverize siya pero hindi siya final ng rake. Yung baga hindi yan siya napantay yung lupa. Kaya paglatag. Pero hindi kasi malambot na siya, Kaya careful. Dinagdagan Pero ko walang problema to. Kasi madali lang yan, meron tayong solusyon dyan, tickborne. Ayan, so ito na yung result ng tickborne mga idol. Yan, namatay na lahat. Huwag po kayo matakot mag-apply ng tickborne, hindi po yan siya nakakapatay ng tanim. Ayan, maraming salamat mga idol. Ayan, please watch the video. Good morning mga idol. Ngayong umaga po mga idol is October 18 na po, and ito yung 3 days na na-sprayhan natin ng tickborne herbicide na mga damo mga idol kung saan namatay na po siya. And ngayon nag-spray po si paring Jomar sa kanyang siling pangsigang ng Akasa Shield, kung saan pinagmix po yung 250 ml na Akasa plus 3 sachet na Trip Shield into 1 liter total mga idol, at saka 25 ml lang yung kanyang ginagamit pang spray dito para sa mga trips prevention. At the same time, meron din siyang in-spray na Agrition po mga idol para din sa mga insekto. And this time also, nag-spray din siya ng Primo Plant Booster na foliar fertilizer. Yan, para pampadami ng bulaklak at saka bunga sa kanyang mga siling pansigang mga idol. Ito yung kanyang mga siling pansigang. Kaya idol, nag-spray tayo ng Agriblo kasi may nakita tayong ganito. Mayroon tayong nakitang spot ng bacterial blight. So, apply agad tayo ng Agriblo para makita. Kasi yung Agriblo kasi is dual na siya, fungicide plus bactericide. So, kaya yun yung ginamit natin. Yan. So, yan Mar, pag tuloy-tuloy ang dumami, ano mangyayari sa sili? Yan, pag hindi yan sila naagapan, maubos yung dahon niya, tapos sila na, mamamatay na yung sili. Ganon tsaka Ganon siya. pangit, no? Pangit.
Yun yung maging epekto niya. Malaglag din yung mga bunga ng sili. Oh, at saka malaglag yung mga bunga ng sili. Yan. So yung mga damo mga idol, na inispira natin ng tickborn. Kung makita nyo po, halos patay na po siya mga idol. Yan, hanggang dyan oh. Baka nagtaka yung iba, bakit kunti yung dahon ng sili natin sa ilalim. Nag-pruning kasi tayo, pinatanggal natin yung dahon sa ilalim. Tinira lang natin yung itaas. Bakit Mar? Para yung lifespan ng sili natin mas tumagal siya kasi wala na siyang sucker sa ilalim. Kasi napansin ko dun sa una nating tanim na sili nung nag-iwan tayo dyan sa ilalim. Actually marami siyang sucker. In first mo na 5 harvest marami ka makukuha, pero after nun wala na yung sili mo. Hindi na ganong malago kasi nga marami siyang masyadong tangkay sa ilalim. So ang ginawa natin, tinanggal natin yung tangkay sa ilalim, nag-iwan na tayo ng 4 tsaka 5 mga tangkay. Tsaka pag nag-spray din tayo ng tickborn, hindi natatamaan yung mga tangkay na nasa ilalim. Yan yung purpose bakit tayo nag-pruning. Hindi na siya masunog no kasi wala nang dahon. Tsaka wala nang pag umulan, wala nang matatalsikan yung ulan na kakapitan ng mga punggos. Para mas matagal tayong pasukan ng punggos dito sa area. Ayun, yun kasi ang problem mga idol. Yung galing sa lupa usually kapag natalsik sa dahon, malaki ang chance na kakapit doon ang fungus Mar no. Oo. Tapos, like gaya nito, ang nabili kasi ni paring Jomar mga idol is piki po siya na plastic mulch. Oh, wala kasi yung dating tingnan sealer nyo, na pinagpila natin. Piki po siya. Oh, kaya naghanap tayo ng ibang sealer. Yung nabila natin yun, piki yung binigay. Bilis bilis mapunit oh. Actually yung nung nakaraan nating tanim, doon din tayo bumili kasi ibang sealer lang. Yung sealer na pinagbili natin nawala. Oo. Kaya gumamit na lang siya ng tickborn para yung mga damo sa ilalim ma-eliminate. Grabe kabilis. Imagine mo mga idol, ganito pa lang yung sili niya. Pero yung plastic mulching wala na, hindi na makakatulong. Kunting apak mo lang, damage agad. Kaya mag-ingat pag bumili ng plastic mulch. Maraming piki. Kasi minsan kahit sa mga agri-supply mayroon din eh. Nakabili din ako dati. Pwede ba yun pagsabayin Mar yung AgriBlue at saka yung ano yung isa? Resist? Hindi yung in-spray mo ngayon? Saan doon? Ha? Saan doon? Yung Tayon, yung isa na Agri-Tayon? Agri-Tayon? Oh, wala problema yun kasi yung AgriBlue is fungicide, yung Agri-Tayon natin is insecticide. Oh, okay na yun. Tapos yung Trip Shield at saka Kasa, pwede din. Oo. Tapos yun lang yung combination, wala na kasi pag nagdagdag pa tayo, masusunog na to, magkakaroon ng burning effect. Oo. Para mahirap Mar, 2 linya yung dala mo Mar. Maya isa lang dali natin. Yan. Kung isa lang, diretso lang lakad Diretso no? lang lakad mo. Doon sa kabila mamaya Mar. Oo. No? Ito yung tinamaan ng sakit nung nakaraan, no? Binunot natin. Tapos na-treat na natin to kasi taniman natin ng panibago. Ayan. So wala nang ano yan. Oh, wala na yan. Na-treat na natin yan. Anong tumama dyan Mar? Tinamaan siya ng bacterial wilt. Kaya namatay siya. Bacterial. Baka ito pa yung kasama nyo. Yan pa yun. Pero wag muna natin galawin kasi hanggang dyan yung na-treat natin. Oo. Parang mamatay po siya mga idol. Nasa ilalim kasi yung tama niyan. Yan, magkano nang sinipansiga ngayon Mar? 80 pesos na pa sa area. Hoy, Sana mas tumaas pa. ito pa Mar, may kasama pa siya na namatay oh. Oh, ito. So yung AgriBlue dyan, AgriBlue dyan. pwede yan. Oh, pag ang ano naman natin dito, nagamit tayo ng AgriBlue. Pag nag-drenching tayo ng fertilizer natin, Isama isama AgriBlue. natin ang AgriBlue. Yun, hindi na siya spray. Oh, hindi na may spray kasi dito na sa lupa na yung ano natin target. Oo, pero ngayon spray muna no. Yan, ito yung tinamaan. Doon sa kabila nating area dati, wala tayong ganito. Ngayon meron tayo dito kasi nagtanim kasi tayo ng ampalaya dito dati. Merong mga bacterial wilt yung ano natin. Area. Area na
Maraming namatay dun sa ampalaya. So na-treat natin, akala ko wala na, pero ngayon meron pa pala. Pati dito sa sili. Yun lang ang problema. Pero kailangan to magtanim, kaya i-treat na lang siya ng insecticide Ito. at saka fungicide. Nagkati ng awang dito kasi pag nag-harvest ng nyog, tumaan. Hmm. Ito, mabilis na lang to. Nasa ano na lang to. 2 weeks, harvest na tayo. Yun, meron Hindi makukuha. Nabilis na lang yan eh. First fruiting, magkano kilo, Mar? 80. 80 pesos na yung per kilo, mga idol. Pero kung hindi tayo nag-pruning dito nakaraan, nag-top pruning, harvest na tayo, nakadalawang harvest na siguro tayo. Yan, madali kasi siya ng Almost 1 month kasi delay pag nag-top pruning tayo kasi gagawin natin, padamihin natin yung yung mga ganito, mga idol. Pag magta-pruning, dadami yung kanyang mga sanga. Tsaka yung din ng top pruning, kagandahan din. Pag ito mga bansot na puno, nag-top pruning ka, ayan, magkakaroon siyang bagong tangkay, magaganda na. So makaka-recover na siya. Ayan, ito nag-spray tayo ng Primo Foliar. Next week to. Ito mawawala na to next week. Matakpan na siya. Matakpan na. So mag-add na tayo ng isang dito, ng tying. Kasi ito mawawala na to. Aabot na to dito, yung sili next week. Mabilis lang. Yan, ito yun, yung mga bacteria wilt. Yan. Ito yun. Yung iba, nawawalan sila ng pag-asa. Pero gagawin mo, i-treat mo lang hanggang dun sa kung nasaan yun Tapos pag nakita nyo ganito, huwag nyo bunutin kasi active pa kasi ito eh. Ito yung may bacterial wilt. Huwag nyo itong bunutin. Hayaan nyo lang yun dyan. Kasi nandito yan eh, dito sa puno niya na yan. So ang gawin mo, kung meron kang i-drenching, yung agriblo, kasi yun yung bacteria fungicide natin na dalawa. Bactericide at saka fungicide. Ito ngayon, makikita mo, hindi pa ganong malago yung dahon, pero next week to, magugulat ka lang. Mabilis lang. Bigla na lang to na nalawak. Ito, Maro, ano din to siya? Ito. Ano yan siya? Meron din to, yun kita mo yun sa puno niya, meron Meron yan. Tamaan din siya, no? Ito ang kagandahan ng tickborne na yan. Tinamaan natin, kung magamit kasi tayo ng mga systemic, ito, wala na tong pag-asa. Matay na siya. Pero pag sa tickborne kasi, nangyari, hindi kasi maiwasan na yung pugs minsan tatama dito, pero ang nangyari hindi siya namatay. Yung mga mess ng sprayer. Pero hindi siya namatay, pero pag nag-spray tayo agad ng Primo, yan mawawala yan siya. Tapos ito yung niya. Pag tinamaan yung dahon, laglag lang siya. Laglag lang siya. Pero kung gamit tayo ng mga systemic, ito wala na to. Kahit dito ka lang mag-spray, kahit hindi yan siya tamaan, pag nag-spray tayo ng mga systemic na herbicide, lahat po ito damay po lahat. Kasi konting hangin lang, damay, no? Pero dito sa tickborne, kahit nga idaan mo pa yan dito sa puno, as long as di mo talaga inano dito sa mga mga talbos, hindi yan mamamatay yung sili. Yun. Masunog lang yung tinamaan ng dahon. Oo. Kaya yan yung ba't nagpatanggal tayo ng mga dahon sa ilalim, nagpa-pruning tayo. Yun, dami na siyang bulaklak. Ito meron din to. Ito pag ito, wag na natin tanggalin. Hayaan mo natin siya mamatay bago natin tanggalin. Ang gawin natin, i-treat lang natin siya. Nalaglag na yung mga dahon, no? Ito po. About to die na rin yan siya. Ito hindi naman to bacteria, to siya. Meron siyang fungus pasok. Yung mali kasi ng iba, madalas kasi ginagawa, pag nakakita kasi ng ganun, binubunot ka agad. Kaya nangyayari, kung saan nila dinala yun, kakalat kasi. Ang gawin mo muna, i-treat mo lang siya, hayaan mo muna dyan. Pag nalaya na siya, yung natuyo na, doon mo pa siya kunin.
Mga ilang ano na to, Mar? Ilang weeks na to mula nang tinanim? Ano na, nasa 45 days na to. Oh, 45 days. So, bunga na nga siya no, sa 45 days. No? Kasi nagtanim tayo dito, ano na late na ng September. So ngayon, November 18 na. So 45 days na tayo.